akong gumawa ng potato cheese balls at ikikwento ko na rin sa inyo kung paano to nakatulong sa akin nung pandemic. Pero bago nga yan, bumili nga muna ako ng 3 perasong patatas dito sa palengke for 30 pesos at bumili na rin ako ng isang maliit na keso na 18 pesos na pala to, hindi na siya 15 pesos at isang itlog at itong breadcrumbs for 25 pesos. So ayun na nga, kwento ko lang sa inyo kung nung pandemic ang daming taong naghahagilap ng trabaho o paraan para naman masustain nila yung pangailangan nila araw-araw. Ako naman sobrang dinless talaga ni Lord nang makita ko tong recipe na to sa isang Malaysian creator. At bigla ko nga tong ginaya pero syempre sa sarili kong paraan. Pagkatapos nun ay in-upload ko na siya sa aking YouTube channel na hindi naman ako nag-expect ng maraming views kasi sanay naman ako sa 300 views or to 1k views mga ganon. Pero that time guys, grabe, ang dami kong views na nakuha sa recipe to at ito na ngayon, tuloy-tuloy na nga tumaas yung followers ko sa YouTube. Tapos tuloy-tuloy na yung naging earnings ko dito na siyang naging paraan kung paano ako nakakapabigay dati ng mga isang tray ng itlog, bigas sa mga kaibigan ko at alam nila yan kung sino sila. So ayan, after ko nga madurog itong mga patatas ni Becky sa equipment na gamit ko, pero kung wala kayong ganun, pwede naman kayo gumamit ng tinidor. And then titimplahan natin to ng isang kutsara ng cornstarch, salt and pepper, tapos itong 10 pesos na mayonnaise. So mayroon kayo makikita niyan sa supermarket, depende yan sa brand na gusto niyo. And then hahalo-haluin na natin to ng maigi. At pagkatapos natin tong mahalo, syempre pwede na natin siyang bilugin. So gumamit nga ako dito ng 1 tablespoon na measuring, tapos binilog-bilog ko lang muna yan guys kasi mamaya ilalagyan natin to ng keso. Pero sa keso guys, pwede kayong gumamit dito ng ordinary cheese katulad ko. Gumamit lang ako dito ng Eden. Pero kung meron kayong mozzarella char, yung nabibinat-binat guys, di ba maganda tignan. Pero ito kasi okay na sa akin kasi mura siya pero mas malasa. So bali nilagay ko lang siya dito sa loob and then binilog ko lang din siya ng mabuti. Yes, dapat mabuti talaga yung pagkabilog nyo para hindi siya bubuka kapag dinifry na natin. Next naman, gagamit tayo dito ng isang itlog pero sasamahan natin yan ng 3 tablespoon of water at isang kutsara ng harina. So ito yung magiging coating natin, char. Pang-coat natin doon sa ating potato balls. Tapos, ito yung ating breadcrumbs. So, bale, i-dip muna natin yung ating potato balls doon sa may egg na may harina bago natin ilagay siya dito sa ating breadcrumbs. So, ganyan yung gawin nyo. At habang ginagawa ko naman yan, bale, nagpainit na nga din ako dito ng mantika. Tapos, pwede na natin dito ilagay isa-isa pero huwag masyadong puno or ika-crowded nyo kasi may tendency na matagal siyang maluto. At bale, hindi ko na rin pala to niluto like golden na golden brown. So, ito okay na to sa akin. Pero sa inyo kung ano yung gusto nyo guys. And ayan, sobrang sarap nito. Maraming salamat sa panonood.